Sa ayaw at gusto mo, babalik sa'yo ang ginawa mo sa kapwa mo. Para sa mga taong akala nila dire-diretso mga ginagawa nilang mali sa kapwa. Feeling nila may forever na sa kanilang ginagawang masama sa kapwa nila na akala nila di na matatapos ang panahon. Para sa mga taong akala nila hindi na babalik ang mga ginagawa nila sa buhay ng iba. Na kung mabuhay ay parang walang takot, walang tigil, walang preno sa masamang gawa nila. Kung ang paggawa ng mabuti ay babalik sa atin na may mabuting dulot sa buhay natin, hindi lang sa atin, kasama na ang ating pamilya. Ganon din ang masama. Ganon din ang hindi mabuti. Ganon ang mga masasamang mga salita at mga pangyayaring inimbento mo para lang makasira ng kapwa. Lahat ito alam ng Diyos. Lahat ito nakikita at alam ng Diyos. Malapit ang Diyos sa kanyang mga anak. Alam niya kapag nasasaktan ang mga anak niya, nararamdaman niya ang lahat ng yan. At hindi siya papayag ng diretsyo mong sinasaktan ang mga ito. Kaya sa lahat ng mga biktima ng mga taong ganito, hindi kayo ang gaganti. Ayaw ng Diyos na mapahama kayo sa pagganti nyo sa kanila. Ayaw niya na mapasama kayo dahil kapag kayo ang gumawa ng pagganti, baka kayo pa ang mapahamak. Kaya siya na ang bahala sa mga nanakit sa'yo. Magtiwala ka lang, kumapit ka lang. Dahil alam ng Diyos ang nararamdaman mo, hindi siya natutulog. Alam na alam niya ang gagawin sa mga taong ito. Diretso mo lang ang pagharap sa araw-araw. Diretso mo lang ang ginagawa mo. Huwag kang papaapekto sa mga taong ganyan. Huwag kang padidistract dahil ang Diyos ang aasikaso sa mga taong ito. Bibigyan niya ng solusyon ang problema mo sa taong yan. Again, hindi ikaw ang gaganti. Hindi ikaw ang babawi. Hindi mo business yun. Hindi mo concern yun. Sa Diyos yun. Sa ayaw at sa gusto mo, babalik sa'yo ang ginawa mo sa kapwa mo.